At doon lang po muna at sa affidavit ko na lang po yung ibang kan. Sample lang po ko yun. Marami pa po akong mga nakilalang Pakiulit. Teka. Para on record ng mga media, ha? Para on record, tahimik lang muna. Pakiulit nga yung una mong binanggit na pangalan na nagdi-distribute para sa media. Nasend po ako sa taga-PR po. Pangalan po si Boss Bernard Peralta. Bernard Peralta. PR daw. And then, sino pa? Ayun po yung boss ko po. Yung mga nabibigyan po, yung mga taga-media. Hindi, yung anchor na binanggit mo. Arnold Clavio po. Yung... Arnold Clavio raw, ha? Malinaw, ha? Para malinaw. Arnold Clavio. Yung mga meeting place po nila sa may Prologue, Pio's Kitchen, Baro, marami pa pong iba. So, sa tamang panahon, sa iyong affidavit, gagawin mo na lang yung listahan mo para lang malinaw. Di ba? Opo. Okay, Opo. sige. Next, Sarge. Good afternoon. Nakapaghatid po ako ng isang beses kay dating Speaker Martin Romualdez sa number 42 McKinley. 22 na maleta po. Assorted, may small, medium, and large. Year 2023, November 21, 2023. At nakapaghatid po din ako ng isang beses sa Portofino sa may Las Piñas. Dating senator at dating DPWH, ngayon senador na. Kay Mark Villar. Bale, 7 na maleta medium. 30 to 40 M. Maraming salamat po. Sukran. Sa akin naman po, sir, isang beses lang po, sir. Doon lang po, sir, sa bahay ni Senator Chis Escudero, sir. Kasi yung kalate kasi, sir, na serbisyo ko, sir, kay Boss Saldico, yun na, sir, yung nagbantay ako sa bahay niya ng maleta, sir. Pwede ba magtanong? Senate media, meron kayong na-deliveran? Media naka-assign sa Senate? Wala? Okay. Nabanggit ba kung kay Tatay Rani? Go ahead, Sarge. Ako maraming beses na po akong nakapag-deliver kay former Martin Romualdez. Pero may isang pangyayari na hindi ko po malimutan. December 18, 2022 po, Sunday. Between 6 to 8 p.m. nag-deliver po kami ng mahigit 20 na malita po. Kasama ko si Sergeant Voluntati, Laroder po. Kasi maalala ko po yung panahon na yon, hinatid po namin si boss sa airport after na magsimba po. Tapos inatasan niya kami na mag-deliver sa number 42 para po kay former speaker po. Hindi ko po malimutan yon. Kasi after ng pag-deliver namin doon, inatasan ulit kami, kasama si Sir Paul, mag-deliver sa isang media personality, pero hindi ko na po babanggitin. Sa Rockwell po, sa may furniture shop. Kung sino kang media personality ka, alam mo na yan, dipungal ka. Anong network yun? Anong network lang? Network lang. Huwag na yung pangalan, network lang. Wag na po, sir. Mapapakinabangan po. Go ahead, Sarge. Ako naman po, na-experience ko rin mag-deliver kay former Speaker Martin Romualdez sa number 42. Humigit kumulang 20 malita. At isang beses din Number sa... 42, 20 maleta. Yes, sir. Isang beses din na napasama ako doon sa Aguado. Hindi ko matandaan kung ilang malita po yun. Noong September 5, 2024. At minsan din, nataasan din ako na magkuha ng malita na basura doon sa number 6, Valle Verde 6. Sa kinukuha ko kay Aris Tutel Gangob, yun yung caretaker po doon sa Valle Verde 6. Siya po sa kanya namin kinukuha yung malita from Valle Verde 6 to Horizon. Yun lang po.
Dito sa mga lahat kayo, no, puro nagdi-deliver, nakapag-deliver. Hindi ba kayo binibigyan ng balato? Wala kayong experience na ang bibigat ng buhat nyo? Sarge, ikaw. Ang bibigat ng buhat nyo, hindi man lang ang lalaki, di ba? Wala nga sir, hindi nga namin naranasan kahit pakainin minsan lang sir eh. Wala. O ikaw, Sarge. Sir, experience ko, kasama ko to si Apo Corpus. Oh. Si John Paul naman yung kasama namin, sir. Doon kami nag-receive banda sa may Ayala. Sa may baba dyan banda, sir. Sa may gasoline station. Ayala. Opo, sir. Ayala ba yun? Makati. Yung may, Makati, sir, Makati. Ngayon, nakita ni Apo na may kabuhayan na binigay. So, biniro niya, makakain, may pangkain na tayo nito. So, binigyan kami, sir, tagi-1,000. Sino Pero to? ang binigay, makapal. Sino? Si John Paul Estrada, sir. Si John Paul. Opo, pero may maraming pera na ni-receive niya. Tapos binigyan siya ng sobre. Yung binigay sa amin, tagi-1,000 lang. Tig 1,000. Parang Sarge, wala. ikaw. Sa amin, sir, yung 2-piece chicken lang, Jollibee. Tapos, sa BGC, sir, tapos pauwi na kami. Uwi na kayo. Kanino kayo nag-deliver noon? Yung marami, sir, kay former speaker, sir. Former speaker. Halos Hindi, kasi lagi may naman nagkwento sa akin sa inyo kay Manny eh. ito, sir. Ano ba yung nagkwento no sa akin? Tawa ko ng tawa. Mayroon sir ako sir. Ano yun? Kay dating DPWH Secretary Yosek Bunuan sir. 3,000 sir. 3,000. Yes sir. Sino nabigyan? Ikaw lang. Bali, 3 kami sir. Si Mark Tiksay, si Brian Lasaga, at saka ako sir. Ilang maleta deliver nyo? 8 maleta sir. tapos binigyan kami 3,000 sir pang for the boys. Yan. Yan. Kung Mike, pwede magtanong. Yes. Ayun. Yes. Magandang hapon po sa inyo, no? Po si dating PDEA agent, Jonathan Morales. Napakaganda nung mga inilalahad ninyo. Talagang nakakapagmulat ng mata. At karamihan ngayon sa mga Pilipino ay nakatutok dito sa ginagawa ninyong paglalahad. Sa mga ipinakita ninyo, doon sa mga ikinuwento ninyo, mayroon akong tanong. Sino dito yung may kaugnayan sa delivery ng male-maletang pera sa Diamond Hotel? Kung meron, magtaas ng kamay. Kung wala naman, susunod na tanong. Sino rito ang may kaugnayan sa pagdadala ng mga maletang may lamang pera kay Bongbong Marcos? Pakitaas ang kamay. Yan. Pakitayo lang po yung nagtaas ng kamay. Pakitayo lang po. Okay. Yung nandito sa kanan, ano ang kaugnayan mo doon sa pagde-deliver ng pera na nasa maleta kay Bongbong Marcos? Bali po kasi nung time na yun sir, May 2022. Kami po yung nagdala ng 5 maleta na large from Horizon Homes. Dinala po namin sa Delta Gate hangar sa Pasay City. Isinakay po namin sa Lexus na itim na plate number NFX 8886. At saka pinakapan po namin ng Hilux na bulletproof din na black, plate number Eco Alpha Foxtrot 7121. At yun po yung dinala nila Sergeant Tube at saka ni Boss Saldi doon sa Ilocos. Doon sa sinasabing dinala mong maleta, natatandaan mo pa ba kung sino-sino ang kasama mo na nagdala nito? Yes sir, ang driver po namin noon ay si dati kong kasama na si driver Nelson Paira. At saka yung backup po, si Ronnie Sibilio po. Hindi ko matandaan kung sino po yung nakaupo doon sa backup. At itong mga kasama mo, mga ano ito? Tauhan nino. Kasama ko po, empleyado po ni Boss Saldi ko. At
itong mga ginagawa ninyong pagdadala ng maleta na naglalaman ng pera, sino ang nag-utos sa inyo? Sir, ako yung kasama ni Kong Saldi na nagdala doon sa Ilocos Norte sa Paway. Ulitin ko yung tanong ha, sino ang nag-utos sa pagdadala ng maleta? Si Kong Saldi, sir. Yon. Kanino ibibigay ang maleta? Bahay po ni Presidente po yung napuntahan namin. Pero ang nag-receive po ng pera doon ay si Sandro. Pero after nung gabi, nag-dinner po sila ni Kong Saldi with BBM and First Lady po. Nabanggit nyo kanina from Horizon, dinala nyo sa hangar, tama? Yes po, tama sir. Ilang maleta ang dala ninyo? 5 sir, 5. Kung natatandaan ninyo, yung 5 maleta, ano-ano yung mga sizes dito? Isang sizes lang yun, sir. Estimated ng laman nun is 50 million pataas. 50 million? Yes, sir. Okay. Itong 50 million na ito, dinala nyo sa hangar, iniwan nyo sa hangar? No, sir. Nag-flight po kami ni Kong Saldi with air taxi via plane. Naglapag po kami sa Lawag Airport po, sir. Isa na kayo nyo sa eroplano? Yes, sir. Ibig sabihin, merong billing ito, airway billing. Tama ba? Yes, sir. Yes, sir. Nasa inyo yung kopya ng airway bill? Ano po niyan, sir, is si Martin Romualdez po. Ang ng plane namin, sir. Private plane. Pakiulit nga, saan nyo dinala? Sa Lawag City, sir. Nag-flight kami, sir, sa Lawag. Then dinala namin sa Paway, sir. Pagdating sa Lawag Airport, papaano kayo nag-transport? By boat? By land? Papaano? By land po, sir. Bali, may sumundo na po sa amin doon ng mga PNP. Uniform personnel, sir. Uniform personnel assigned saan? Assign po ni President Marcos po. Ano ito? Mga PSPG? Provincial Halo na, sir, kasi may nakita kong may SWAT na, sir, nag-escort sa amin. Yung mismong tumanggap, yung mismong kasama nyo na sumalubong sa inyo, ano ito? Anong unit? Kung alam ninyo, ha? May SWAT, sir, at saka local PNP siguro. I think PSPG, sir. Okay. So, pagdating magmula doon sa airport, dumiretso kayo sa... Saan kayo dumiretso? Sa bahay ni, sir, Bongbong Marcos, sir. Sa bahay ni Bongbong Marcos? Yes, sir. Papaano nyo nalamang bahay ni Bongbong Marcos? Binanggit po na sa akin ni Kong Saldi, pupunta po kami sa bahay nila, sir. Sinabi ng boss mo? Yes, sir. Pupuntahan namin po yung bahay ni President Bongbong Marcos, sir. Yung boss nyo na si Saldico? Yes, sir. Okay, pagdating doon sa bahay, sino ang sumalubong? At ang tumanggap nung dala ninyong maleta? Ang sumalubong sa amin, sir, si Kong Sandro. Siya po yung nag-receive. Actually, may picture kami niyan, sir. Pakiulit mo nga uli. Sino itong Sandro na ito na sumalubong, na tumanggap ng Si Kong Sandro. Siya po yung nag-receive. Actually, may picture kami niyan, sir. Pakiulit mo nga uli. Sino itong Sandro na ito na sumalubong, na tumanggap ng maleta na naglalaman ng pera? Sino itong Sandro na ito? Congressman Sandro Mangcos po, anak po ni President Bongbong Marcos. Paano ka naman nakakasiguro na itong tumanggap ng maletang dala-dala ninyo mula Maynila ay itong si Congressman Sandro Marcos? Sir, may picture po kami ni Kong Sandro po sa bahay po namin. Maliban doon sa sinasabi mong delivery, nakiilang ulit kayong nagdala ng pera? Isang beses lang po kami nagdala ng pera sa bahay nila po. Sa bahay niya sa Ilocos? Yes po, sir. Maliban doon sa Ilocos, saan pa kung meron man? Yun lang po, sir, sa iba-ibang kasama ko po siguro yung nakahatid siguro, sir. Maliban sa iyo, sino-sino pa ang nagkaroon ng pagkakataon na mautusan ni Congressman Saldico na magdala ng maletang naglalaman ng pera dito kay Bongbong Marcos? Pakitaas ang kamay. Wala na?
Kay Adrian Bersamin, meron ba? Kay Lisa Marcos, meron ba? Wala, sir. Wala. Doon sa executive secretary, Kay ano, sir? Kay Bunuan, sir. pakiulit, kanino? Kay ano, sir? Dating DPWH Bunuan. Manny Bonoan. Kay Secretary Manny Bonoan. Yes po. Ano ang kaugnayan ni Secretary Manny Bonoan dito sa sinasabi mo? Nag-CR, sir, yung nag-deliver. Nasa CR lang po yung nag-deliver. Nasa CR yung Nasa CR. Sorry, no? Maliban to kay Manny Bonoan, mayroon bang senador, ha? Na nagkaroon kayo ng pagkakataon na mautusan na magdala ng maleta? Mayroon ba? Taas ang kamay. Sir, sa kay Senador Tito Soto, kanina sir banggit na yun. Meron? Senador Tito Soto. Andyan yung slide nung... hindi, mamaya pakita. Kay Senator Tito Soto. Ay, kanina. Ayun. Sarge, may doon kay Senador Tito Soto, hindi ikaw yung nag-deliver ka, di ba? Tama? Bali, advance party kami sir sa team namin. May advance party, may close-in, may marketing. So kami yung team advance sa time na dyan, sir. Nagdala ka ng maleta? Bali, kami yung una sa building nag-secure. Tama. Ngayon, pagdating ng convoy ni Boss Saldico, na ako nag-guide dun sa baba, sa basement. Tapos, binaba ng tropa yung maleta. Tapos sila ni Boss, paakyat sa elevator, kinuha ko yung dalawang malita, hinabol ko sa kanila Tinulungan para mo? makasabay. Opo, sir. Yung kasama ni Congressman Saldico at that time, active police officer. Yung SO niya nga si Police Major Ermelo Dichoso. Dichoso? Yes, sir. Tsaka yung na si Paul Estrada. Ito bang si Dichoso, si Major Dichoso, active pa to? Active yan, sir. PSPG. Active pa. Anong unit niya ngayon? PSPG. Ang alam ko dati, sir, PSPG. Pero sa ngayon, PSPG. wala na akong alam din, sir. Pero ngayon, Hindi ko na monitor, sir, kung kasi wala na sa amin. ito yung sinasabi na security officer nitong si Congressman Saldico. Opo, sir. Ito rin ba yung kaparehong tao na kasama doon sa nagdala di umano ng maleta sa tanggapan ni Tito Soto? Opo, sir. Kasi kasama siya doon sa convoy. Siya yung close-in doon ni boss. Siya yung SO. Saka kasama siya sa elevator paakyat. Meron akong gustong linawin dahil mayroon akong napanood na ayon dito kay Senator Tito Soto na hindi di umano kasya yung limousine doon sa parking ng building kung saan yung sinasabi mo na umikot pa. Ano ba yung totoo doon? Yung dumiretso Kasya sa yan, labas at umikot doon sa Kasi yan, sir, mekanto? kasi yung sa side noon, yung sa picture, yun ang entrance papuntang lobby. Tapos sa sunod, yun yung papuntang basement. May video ako niyan. Sinend ko dun sa driver. Sabi ko, kasya ba ito? Kasi yung service niya dyan, GMC. Yung bulletproof na GMC po. Ibig sabihin, so eto no, dahil napanood ko yung video, yung nagpapaliwanag si Senator Soto at sinabi nga niya, wala siyang mark na executive assistant at yung sinasabi niya, yung kanyang naging executive assistant ay matagal nang patay. Ngayon, inulit ko yung yung testimonya mo at doon ko nakita na itong sinasabi mong Mark, Mark Tiksay. Mark Tiksay. Tama ba? Tama po. Ngayon, balik ulit tayo doon sa sinasabi mong maleta. Ilang maleta iyong dinala doon sa sinasabi ninyong building, building di umano ni Tito Soto? 5, sir, 5.
5. Ano ito? Magkakapareho ng laki? Opo, large. Malaki po yan. So kung ito large, naglalaman ito ng 70 milyon, 70 milyon, tama ba? Opo, sir, sa estimated na laman niya. Kung ito ay 5, merong 350 milyon. 50 to 70, pero yung laman nun, 40 M lang, sir, sa estimate ko. Meron ba sa inyong nasabi, itong amo ninyo, kung para saan yung dala-dala ninyong pera? Dahil nga sinasabi nito si Tito Soto na wala siyang pwesto nung mga panahon na yun. Civilian siya. Yung time na yun, sir, may picture ako, April 24, 2025. Nakita yun sa slide. Ayan, sir, yun. Nakita. Okay, makaraan po. Yan Makaraan si po. Lovin Badilla, yung advance team ko. Ito, nakatayo na ito. Opo. So Yung ito iba. yung building. Yung sa ano yan, sa entrance papuntang lobby. Okay. Sa elevator din. Dito ba dumaan sila? Hindi po, dun sa lobby sa baba. Sa baba. Sa baba. So itong building na to, anong floor? Kung alam mo anong floor yung tanggapan ni Tito Soto dyan sa building na yan? Dalawa daw yung pinagmimitingan dyan, sir. Fourth floor, tsaka yung isa, hindi ko kabisado yung anong floor. Fourth floor. Papa. Noong dinala ninyo yung maleta, nakarating ba sa kaalaman mo na itong maletang ito ay naibigay kay Tito Soto? Kung meron Opo, sir, kasi kasama po si Boss Saldico na umakyat sa opisina. Kasama ka. Hindi po, kami sa baba po ako. Sa baba. Nag-guide Ibig ako. sabihin, ang tanong ko, kung nakarating ba sa kaalaman ninyo bilang security ni Saldico, kung itong dala ninyong maleta ay natanggap ni Tito Soto? Natanggap po kasi Natanggap. siya yung Yun lang ang mismo. gusto ko malaman. Kung natanggap o hindi natanggap. So natanggap. Natanggap po. Ibig sabihin natanggap. Ngayon, maliban doon sa delivery na yun, naulit ba yun? Yun lang yung participation ko dyan, sir. Yun lang ang participation mo. Ngayon, gusto kong balikan yung tungkol dun sa media. Pwede ko bang malaman kung sino yung Arnold Clavio na binabanggit ninyo? Ano ba yun? Tao ba yun o tao? Tao ba yun o manika? Baka manika lang yun, Arnold Clavio po yung nasa media. Hindi, saang media? Kung ito Sa media, GMA po, marami GMA. kasi magkakapareho ng pangalan. Marami, News anchor po, GMA. GMA. Yes po. Ano siya sa GMA? Kung alam mo ano siya sa GMA? Anchor po. Anchor. Ibig sabihin, kung Anchor, may programa. Yes po. Ano yung alam mong programa na pinag-aangkoran niya? GMA News po, tsaka pangalan niya po Igan. Kasi kilala ko po siya. Matagal ko po na siya nakikita sa TV. Okay. Ayon sa'yo, ano ba ito? Ano ba yung kaugnayan nitong si Arnold Clavio? Bakit nabanggit mo kanina? Pwede mo bang pakiulit sa akin? Siya po yung mga laging kamiting ni Boss Bernard. Ano naman ang kaugnayan nung pinag-uusapan natin ngayon? Kung lagi lang siyang kamiting, anong meron? Yun po yung mga meeting nila na yan ay mga siguro may mapaabot si Boss B kasi minsan narinig ko may mga pahabol siya ng mga balita. Ganun po. Tapos monthly po yung monthly po yung paper bag niyan. Yung maliit lang. Ibig sabihin, may involved na pera, tama ba? Yes po. May involved na pera. Gaanong karaming pera? Maliit lang po paper bag. Paper bag. Yes yung po. paper bag, gaanong karami ang laman? Ang nagbibilang po niya is yung kapatid ni Bernard Peralta na si Ariel Peralta. Ako po yung driver niyan kasi maaga pa po. Ang maaga po yung meeting lang palagi. Mga 7 or 6, ganon. Okay. Yun lang. Maraming salamat po. Thank you po. Balikan ko lang po yung ICC. Kasi napakahalaga ng ICC doon sa hindi lang dahil sa problema ng korupsyon, pero yung problema ng ating soberenya, di ba? Doon nagkaroon ng pagkuha kay Pangulong Duterte, binanggit nyo nga 2023.
Ang gusto ko lang malaman, dahil narinig ko to sa isang kwento ninyo, sino yung nandoon sa meeting na nung arestuhin ang Pangulong Duterte sa airport? Sino yung mga nandoon? Yung naka-witness? Sige Sarge, go ahead. Kami po yung naka-security kay Kong Saldi that time, sir. Yung gabi, bago huliin si PRRD po. Nag-meeting po sila Kong Saldi sa Unit 8 and 9, Townhouse. Kasama sina former Speaker Romualdez po. Sinong ka-meeting? Saldico. Saldico, former Speaker Martin Romualdez. Yung Chief PNP po, si Marbil. General Marbil. Marbil. Opo. At that time, si General Torre, hindi naman siya Chief PNP pa, di ba? Hindi pa po. Sino pa? Si Chodoro, Gibo, no? Gibo Chodoro. Gibo Chodoro po. Kasama po siya doon. Saka si Trillanes po. Trillanes. 5 lang? Si Dilima pa po. Dilima. Dilima? Layla Dilima. Nandun din po siya. Sino pa? Pinag-uusapan natin nung gabing Yes po, yes sir. kinaumagaan siya inaresto, di ba? Oh, sir. So nung gabi, Nag-meeting po sila doon sa townhouse. nag-meeting sa townhouse, Trillanes, Gibo, Laila, Speaker Romualdez, Saldico, Marbil, sino pa? Hindi, wala ata si General Torre that time. Yun lang po yung nakita ko, sir. General Anyo, wala. Hindi ko pa nakita. Kasama din doon. General Anyo. Yes, sir. Kayo magkasama Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. nung gabing yon. Kami yung sir, yung naka-back up kay sir. Okay. Naka-duty. Meron bang pagkakataon na kay Jojo Cadiz nakaharap ninyo? Dahil lumalabas yun sa kwento eh. Sa Tamarin, yung delivery. Meron ba nakasama dito? Wala. Yung nag-deliver kay Jojo Cadiz sa Tamarin. Ikaw? Yes, sir, ako doon. 30 Tamarins, 2 beses. December 2 at saka December 5, 2024. Yung si Jojo Cadiz, nag-deliver kayo? Sir, ang pagkaalam ko, sir, pag pumapasok ako doon sa may gate ng Nara, tinatanong sa akin yung guard kung saan. Ang sabi ng AA, 30 Tamarin. At ang binabanggit ng gwardiya, Nelson Go. Huli na lang po namin nalaman na Jojo Cadiz pala. So nakapag-deliver kayo lipatan sa kotse kay Jojo Cadiz? Pakiulit, sir? Meron kasing kinikwento nung hearing na, di ba, yung delivery ng pera sa Tamarin, 30 pala yun, 30. Yes, sir. 30 Tamarin. South Forbes, Makati. May delivery ba kayong ginawa na kay Yusek Jojo Cadiz? Kasama ka ba doon? Sir, yun nga po, sir, ang participation ko talaga. December 2 ang una. Oh, December 2. Tama, yun ang nasa Senate di ba, December 2. Yung sinasabi ni Saldico sa video niya. Yun na nga po, sir. Pero ang pagka pumapasok kasi ako, sir, ang sabi niya, yung gwardiya is Nelson Go. Pero huli na lang pala, sir, nalaman ko na Jojo Cadiz. Naglagay kayo sang maleta sa kotse niya? Sir, ang mga AA na lang, sir, ang concern doon ng pagbaba. Okay. Idudugtong ko sa tanong ni Agent Morales. Kasi sa video ni Saldico, ang sabi niya, nag-deliver ako ng 1 bilyon, December
2 ata, December 4. Hindi ko man- December 2, sir, at saka December 5, 2024. Yan. Na isang 200 million at isang 800 million. Totoo, sir, kasi marami talagang maleta yun. At yun daw perang yun ay para kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Saldico. Hindi ko na alam, sir, kung kay Bongbong nga talaga yun o basta ako, sir, nag-drive lang eh. Kuyang, may tatanong ako sa inyo. Pamilyar ba kayo dun sa inilabas na mga litrato ni Saldico patungkol dun sa mga maleta? Pamilyar ba kayo? Mayroong mga ipinost sa FB itong si Congressman Saldico na mayroong mga description. Katulad, halimbawa, nitong November 15, mayroong mga maleta, litrato ng mga maleta na nakalagay cash out. 28 luggages, 1 billion delivered to RR. Romeo. Sino tong RR? Kung alam ninyo. Yung code na RR, double Romeo. Pakisagot, sa may alam. Ano yan, sir? Residence Romualdez. Romualdez. Opo, sir. Double R. Okay. Si Romualdez ito. Hindi, ang gusto ko lang idugtong dito kasi yung dugtungan ng lahat ng kwento doon kay Saldico, ang pinakamalinaw na sinabi niya, yung delivery ng December 2 at December 5. Nasa video niya yun eh. Ikaw lang ba yung kasama dito na nag-deliver? Yes, sir. At saka si Martik Say, wala po dito eh. O si Mark Pero Tiksay? ako yung isa sa driver. Ayan. Na December 2 at 5 nga ata, 1 billion, isang 200 million at isang 800 million. Sa makatuwid, yung dugtong ng mismong perang si Saldi umamin na kinuha niya at binigay niya, ikaw naman yung kadugtong na nag-deliver. Yes, sir. Ako yung isang driver, sir, kasi dalawa kaming van eh. Ang ibig ko pong sabihin, lahat kasi ng kwento ng mga sundalo, nag-deliver ng pera pero hindi natin maidikit kung ano yung eksaktong pinanggalingan, bakit binigay ni Saldico. Pero itong delivery na to, sinabi ni Saldico, humingi ng 1 billion si Presidente, nag-deliver ako ng 200 million at isang 800 million kay Jojo Cadiz. Dahil doon sa 30 Tamarin, malapit daw sa bahay ni Presidente, ikaw pala ang isa sa mga kasama. Yan ang malinaw na dugtong doon sa delivery ng pera. Okay, balikan ko to, Sarge. Tube, kawata to. Yes, sir. Paki-describe naman. Yan yung sa bahay niya, sir. Ito po yung sa bahay niya, sir. Ito yung picture namin bago kami umalis ng umaga, pabalik ng Maynila na. Bali, nag-sleep over po muna kami ni Kong Saldi doon, sir. Ilinaw ko lang ulit ilang maleta yung dala nyo dito nung panahon na to? 5, sir, 5. 5 maleta. Medium, small, large. Isang size lang, sir, na large. Lahat large? Yes, sir. 5 large. Ang large is 50 to 70 million. Yes, sir. Okay. Sasabihin daw si Pan. Diyan. Patalastas muna, Kong. Magandang hapon po, mga kababayan. Retiradong General Romeo Poques po ako, ang chairman ng United People's Initiative. Andito po yung aming presidente, si Attorney General Virgil Garcia, Secretary General, si Captain Ray Valeros, andyan kanina, si Attorney Harold Respicio, yung aming chairman sa Luzon. Andito po yung aming chairman sa Visayas at Mindanao ng UPI. Nandito po kami para suportahan ng ating mga magigiting na mga Brave 18 saka yung kanilang mga kasama na Fearless 14. Okay? Dismayado po yung UPI dahil ang inaasahan ho nating supposed to be Blue Ribbon Committee meeting ngayon ay hindi natuloy. Dahil alam naman natin, maraming mga
panggigipit, pangaharas, pananakot ang ginagawa ng ating gobyerno. Kaya itong ating mga, maski ating itong mga senador, ay hindi dumating ngayon. Andito kanina si Senator Amy, pero hindi pinapasok, umalis. Ngayon, inaasahan natin sana na dumating sila para po matuloy. Senator Robin, nandito kanina. Senator Robin pala, andito rin po. So ito po, nangangahulugan na talagang magulo yung ating bayan kung ating mismong Senado ay nagkakaroon ng ganyan. Merong dalawang Senate President. Merong dalawang Blue Ribbon Committee. Ang gulo-gulo, hindi malaman kung sino leader. Meron tayong Blue Ribbon Committee dito sa isang private na lugar, hindi doon sa Senado. Anyway po, hindi lang po kami sumusuporta sa mga Brave 18 na Fearless 14, kundi sumusuporta rin po sana kami dito sa Blue Ribbon Committee hearing, kaya kami po nandito. Sinusuportahan din po namin yung lahat ng mga kababayan natin na gustong malaman yung katotohanan dito sa nangyayaring matinding korupsyon na ito. Anyway po, last month, nung nakaraang buwan, ang UPI po ay nag-conduct ng no holds barred meeting. Itong no holds barred, ibig sabihin kumbaga sa boxing pwede lahat, pwede sipa, siko, pwedeng ano yan, na confrontation ito ng mga sundalong ito, ng mga Brave 18 sa mga seniors nila, hindi lang mga officers kundi mga generals ng police, military. Andyan po yung mga dati mga first staff. Ang confrontation po na ito ay hindi lamang ordinaryong meeting kung saan ang mga lower ranking enlisted personnel ay haharap sa kanilang mga commander o yung mga general. Ito ay dapat patunayan nila ng sinasabi nila ay totoo. Lahat ng kanilang kilos, lahat ng galaw nila, pati pikit ng mata nila ay inoobserbahan ng mga general na ito. Pati yung kanilang boses, malalaman nila kung nagsasabi sila totoo o hindi. Dahil marami po ang bumabatikos sa kanila. Marami po ang naglalapa, sinasabi nila mga dishonorable soldiers. Pero hindi po. Dishonorable discharge, ang sabi nga ni Attorney Baligod, hindi ibig sabihin na dishonorable at immoral ng mga sundalo na yan. Marami po dyan, dishonorable discharge dahil nag-awol. At bakit po siya nag-awol? Dahil may problema sa pamilya, hindi nakabalik sa unit. Kaya ang tawag po doon ay dishonorable discharge. Ngayon, sila nandyan. Bakit sila lumabas? Bakit sila nag-akusa na ganyan? Bakit sila nagsasalita ng mga matitinding akusasyon sa mga matatas na pinuno sa gobyerno? Hindi dahil sa kumanupaman, dahil sila ay mga Pilipino, mga sundalo. Yun ang gusto natin. Bakit sila magsisinungaling? Ano mapapala nila kung magsisinungaling sila? Kaya kami sa UPI naniniwala na yung itong mga sundalong ito na nag-aalay ng kanilang buhay, pati yung pamilya nila, ay nagsasabi ng totoo. Ito ang dapat malaman po ng buong sambayan ng Pilipino. Kaya ipagpatuloy po natin. Kaya wala man po dito yung mga senador, hindi man po natuloy yung ating Blue Ribbon Committee. Ang suggestion ko kay Congressman Mike sa kay Attorney Baligod, ituloy lang po natin. Okay? I-convert nating People's Tribunal, People's Court o People's Hearing na tulad dito. Kung saan tulad ng ginawa namin doon sa tawag dito, no holds barred, pati kayo, mga audience, mga media, pwede kayo magtanong. Lahat ng mga gusto nyo itanong sa kanila, lahat ng mga maski wala doon sa kanilang sinumpang salaysay, pwedeng itanong. At sila, nakahanda sila, tulad ng ginawa nila noon sa no holds barred, sila ay panininigan po nila lahat ng mga nakita nila, yung personal na experience po nila at lahat po ng kanilang mga sinabi. Yun lang po. So maghanda po kayo. Kung sino man po ang gusto magtanong, mamaya bibigyan po namin kayo ng pagkakataon. Maraming salamat po. Thank you. Thank you, General Pokis. Balikan ko lang ulit yung kay Jojo Cadiz. Interesado lang ako. December 2, Tamarin. Opo, sir. 2024. Correct, sir. Yung December 5, 2024 din, sir. Halos magkasunod yan, sir. Kasi, Tamarin ba o sa ibang lugar? iisa lang yan, sir. 30 Tamarin pa rin. May Nara. Hindi ako nakapag-deliver doon, sir. So Tamarin ka pareho. Correct, sir. Okay. Sino sa inyo ang may hawak o may nakitang ledger dito sa mga nangyayaring deliveran?
Sino? Hindi natin kailangan ilabas. Basta may ledger na nakita o hawak. Meron? Sarge. Nakita lang. Hindi na... Hello, sir. Yung mga ledger na kasi, sir, hawak ng EA dyan, sir. Kaya confidential, sir, na ano. Minsan siguro, sir, makalusot, pero hindi namin. Wala tayong na-recover, na-retrieve na ledger? Kahit isa? Sa video, sir, sa ano ni Boss Aldi. Ledger? Wala. Yung libro, notebook. Halika dito. Sarge, sumagot ka. Hindi naman kailangan ipakita. Tinatanong ko lang kung meron tayong hawak. Logbook, sir. Logbook. Logbook ng mga in-out na mga sasakyan. In and out na sasakyan. Yes, sir. Dated 2025. Okay na yun. Basta kapit nyo yun. Nandyan na yun. Di ba? Yung sa ledger, Sarge, wala? Wala na? Tony Levy. Sino yung nagbigay ng kwan? Yung sinabi ni Tiksay na sunugin nyo na. Ako sir yun. Sino nag-turn over? Sir, wala na yun kasi nung sabing sunugin, nakita ko kasi maraming maganda na pwede pang gamitin. Tapos binuklat ko, doon ko nakita yung mga listahan. Nakita kong listahan doon sir na matandaan ko. Sige, sa makatwid, may notebook kahit pa paano listahan at merong mga nakalista sir. Yung logbook. Yes sir. Oh, kapit lang yun. Basta importante yun sa mga darating na panahon. Tony Leb? Okay na ako.